And then, nung time na yon, pumupunta na si Paring Dayo. Yan. Na-meet ko na yun. Pumupunta si Paring Dayo sa May sa dalang Cavite, yun eh, may dalang gulay. mga manok, gulay. So, na-meet ko na yan doon nung 2019. Nagkakilala na kami. So, doon ko nakikita kung ano yung banding nila. mag-ama. Kasi nung nakuha ko si mga anak ko sa dito nung nakuha ko na sila, I'm not going to demand anything from you, Dayo. I will not ask a single centavo from you to support our kids. Sabi ko, hayaan mo ako. Ako ang magsikap lahat. Ako magtaguyod. Ako maging nanay at tatay. You still have all the freedom, makita mga anak mo. So, kaya open siya doon na pumunta ng Cavite. At ito nga, nung mamit niya na, dumating ang pandemic. Nag-build up kami ng nag-build kami ng rock bar ng business. Yung pinundar namin dalawa. Yun, which is na tinawag naming 22. 22 kasi after sa 22. Sa Bacoor. After 22 years nagkita kami. So, yun. Nung pandemic, ayun. Sobrang hirap kasi ang mga bata kasi na bakasyon sila dito twice a year. Na bakasyon sila ng March and December. Nung pandemic, alam naman ninyo gaano kahirap. As in, sobrang hirap na literal 2 months hindi kami nakalabas ng bahay. But, ang dami nating natulungan, no? Sobrang dami namin natulungan. Pero pa prior on pandemic, alam ko umuwi tayo kasama sila yun si na nga, Kim, pandemic. 2020, umuwi tayo kasama sila si Kim. We already decided to move out from Cavite. Nag-decide na kami na umalis. My decision was, uwi kami ng Cebu. Ako ang nag-decide na kasi ayaw na ng mga bata, ayaw na nila. So umalis kami ng Cavite. Sabi nito sa akin, sabi niya, ito guys, inausap niya ako, sabi niya, are you final with your decision na ilayo ang mga bata dito? May isipin mo, Cebu yun, tawid dagat yun. Sabi ko, ano ibig mo sabihin? Sabi niya, parang I cannot afford na ako ang maging dahilan na ilayo mo yung mga anak mo. Sa Batangas tayo. I wasn't aware that he was scrolling, he was browsing something sa internet, looking for binibentang lupa around Taisan. At ang nakita niya dito sa malapit lang, kabilang baryo. Sabi niya sa akin, tingnan mo to, alam mo to? Sabi ko, yes, I know the place. Sige, bilhin natin to. So, ginawa namin, umuwi kami nung March. Actually, 2020, galing kami ng February, galing na kami ng Cebu Napakilala na niya si Batang at si Bombom, nadala niya na rin doon sa pamilya niya. So March kami pumunta dito. And then doon niya na-meet ang ex-tatay Bianan. Buhay pa noon, naman sa pag-ano ng tatay. Buhay pa noon ang tatay. Ito guys, pagkasabi ni tatay pagkakita dito, sabi niya, ay buto ika ako diyan. Ay kita na ika sa kanyang pagkatao na ako'y panatag para sa aking mga apo kung ako'y hindi ko nakikita. Ako ikay panatag ng aking kalooban diyan sa taong yan. Na-meet siya. Nakabanding niya mga kapatid ni Paring Dayo, si Paring Dayo. Nakilala sila mga inay. Kainuman. So gusto nila kainuman. So guys, ganun. Unang tumikim ng ng 4 Una niyang nakatikim ng 4. Una din akong pinabasag ng magkakapatid Halos hindi na ako makatayo. Kinilatis. Isipin nyo guys, they were my ex-in-laws. Pero sila ang kumilatis dito. 1:5 5 yun sila. Ako lang mag-isa. Tapos, yun na. And then, ayun. So, madaling sabi, lumipat kami dito. So, wala pa kami sariling tahanan namin. So, si Dayo ang naghanap sa amin ng matutuluyan namin for the meantime. Hanggang sa, basta biglaan. Sobrang biglaan yon. Inakot na isang wing van. Sobrang laki. Pinakamalaking wing van. Yun nilagyan lahat ng gamit namin. May mga travel eme-eme pa nun dati. Tapos nung nandito na kami, hindi kayo guys ang unang nanghusga sa amin. Yung mga tao na nandito, ang unang humusga sa amin kung bakit nandito kami. So, nag-usap kami. Sometimes, ay biniblame ko siya. Ikaw desisyon mo. Yeah, actually, hindi naman talaga niya alam yung plan ko. Yung pinaka-route plan niya. Kasi sabi ko nga, kasi nung napunta si Dayo doon sa Cavite, alam ko yung bonding ang close nilang mag-ama. Ako naman, kasi as OFW, yung anak ko sanay na rin na bihira lang din akong makita o makasama.
So sabi ko, kaya ko mag-adjust sa sarili ko para sa anak ko. Ngayon, sabi ko, kasi nagbi-build ako ng family eh. Magiging responsibilidad ko kayong pamilya eh. So sabi ko, nung binigyan ng pagkakataon na dito tumira sa Batangas, ginawa ko na. Kasi para magkaroon kami ng bonding ng both side na family. Kasi responsibilidad ko yun eh. Ayoko na dala ko yung pamilya niya, kung saan man ang desisyon, masisi ako or siya dahil baka hindi natin nanilayo. So ayoko ng ganon. Yun guys, maintindihan ninyo yan. Gusto ko makilala ng pamilya ni Dayo, ng anak niya, ng pamilya niya mismo, makilala nila ako para in case na magkaroon kami ng hindi natin masabi ang pagkakataon, di ba? So magkaroon sila ng tiwala at kumpiyansa na okay lang dahil nakilala nila ako. Dahil kilala nila ako, kilala nila pamilya ko. Hindi ko tinatago ang family ko. Nung April lang this year, pumunta yung parents ko dito. Yes, April. Nandito yung parents niya. Oo. Yun ang pinaka plan ko talaga, na which is hindi ko talaga sinabi sa kanya. Dahil minsan kasi, pag sinabi mo yung plan mo, minsan hindi kayo agree dun sa sitwasyon na yun, magkakaroon lang ng kunting hindi pagkakasunduan. Hindi naman kasi taga kami nag-argue Hindi para sa akin na bilang lalaki. Siguro pakapala ng mukha siguro kung itatawag ninyo. Yung mga pero ang iniisip ko kasi yung mga anak ko at anak niya eh. Pamilya namin, hindi kami eh. Binaba namin yung pride at ego namin. Ako naman guys dito ako humanga sa kanya. Ikaw kaya, ito take note, 15 years na kami hiwalay. So, wala na talaga, as in, wala na lahat. And, actually, there's no reason There's no reason for me to get back here or para makipag-ano pa ako sa ex-in-laws ko. For what? Diba? Wala nang rason eh. Kasi everything is okay. Kayang-kaya kong mga anak ko without paring Dayo. Kasi hindi ko naman talaga siya paghanapan guys because dahil sa naabot niya, trabaho, he cannot find a good job. Masipag siya sa masipag. But no, it's not the talaga na maka niya yung kinabukasan ng mga anak niya eh. So wala naman dahilan eh. Pero sabi ko nga, para kayong mga tanga na pumunta pa kayo dyan. But you know guys, you don't know the reason. This is not about hindi sa kanya kasi kami stupid na wala kaming dahilan para hindi kami makasarili kasi kung makasarili kami guys, hindi kami babalik dito. Correct. Ilalayo ko yung mga anak ko. Correct. Well, yeah, I have all the rights na ilayo ko mga anak ko. Pero hindi namin yun ginawa. So for those people bashing him na ang kapal ng mukha mo, diyan ka pa sa baluarte ni paring Dayo. So far, let them go. So far, ito lang guys, you cannot be like him. Dala niya ang bayag niya. He has all this courage. Lagi naman dala yan. Diba? He has all this courage na harapin itong lugar na ito. Sa mga mahirap yun sa akin. Mahirap sa kanya. Mahirap yun sa akin. Dahil syempre, nandyan yung ex mo eh. Family pa ng hindi rin ako taga rito. Wala akong kamag-anak dito. Ang pinagkakatiwalaan ko lang is yung magiging makatao, rumispeto sa kapwa-tao. Yan lang dala ko eh. Yan lang ang dala ko dito sa Batang. Kaya tinanggap ng buong puso ako ng buong laurel na kung sino He at is ano very ako. okay here. Nire-respeto siya ng mga tao dito. Yun lang At the same time, yung ex-biyanan ko, kasi wala na si tatay, si ang inay, pag pumunta siya doon, pagtitimpla siya ng kape, ng ganito, ng ganyan. Si Maligalig, bunsong kapatid ni paring Dayo, pero niyayakap siya. Yayakapin siya ng mga ipagkusilan. Sila lahat, inaano siya. Kasi he was the reason eh. Kung hindi siya nag-decide na ito yung lugar na uuwian namin, wala kayong makikilalang paring Dayo. Take note yan guys. Walang mabubuong paring Dayo. Kasi syempre, kung ako ang desisyon at ako ang desisyon ko nasunod, nasa Cebu kami. So walang panahon or hindi, walang paring Dayo. Wala si Kulot, hindi nyo makikilala yan. Sa paglipat namin dito, hindi lang ang pangarap ng mga anak kong binuo namin dito. Pangarap din ng mga taong mahal ng mga anak ko. Correct. So for those people bashing us, sasabihin na landing ina ka, makapal ang mukha mo. I'm sorry guys, but you cannot be like us. You cannot be like him.
So, gigil nyo ko. Ito lang sinasabi ko. Subukan nyo munang tayuan kung anong pinagdaanan namin. Si ano It naman is very hard eh. Sobrang Oo. hirap sa amin to. Oo. Mahirap sa amin to kasi especially ngayon nasa vlogging, nasa social media, nahuhusgahan kami ng ganito. Naawa ako sa kanya. As in, Kasi sobrang may nabasa akong message yan eh. Actually guys, si Dayo, hindi dito nakatira. Hindi siya nakatira dito, guys. May Eto iba na- may ibang bahay yung si Dayo. Kami, Pumapasyalan dito. kami nung, di ba, may tinara kami, nunda namin ni Sir Jan tong lupang ito, mayroon din kami napundar dalawa doon sa may harapan. So, may pinapatayo kami ng building na hindi natuloy. Kasi ang plano nga namin, family. We're building a family. So, we're not, asking you guys your freedom para i-bash kami, malaiting kami kasi hindi ninyo na kaya ang nagawa namin. Namin ini-invalidate ang mga nakakaranas, yung mga broken family. Kasi ito yung katwiran ko. I was from a broken family. Dahil sa nangyari sa mama at papa ko, nagkawatak-watak kami This kapatid. is based on experience. Yes, based Kung on anong experience. naranasan naming dalawa. Tapos, ang nangyari sa amin ni Paring Dayo, naghiwalay kami, nasira kami. Nung nagkahiwalay kami ni Dayo, and I was running away from him, away from my kids, barefoot, and I have all these bruises around me, here, I was running away from them. So, in a way, ibang Dayo siya nun eh. So, sabi ko sa sarili ko, I will not let this broken family to be broken. Kaya, nung nagkaroon ako ng time na sinuwerte ako dito sa Lindels, doon ko na, sabi ko, kahit nahiwalay, buo pa rin kami. Si Paring Dayo, meron sila doon na sa ina siya niya nakatira, meron kaming sarili ditong amin. Napunta lang naman yan si Dayo Napunta siya dito, dito. pa bumisita sa anak niya. Yung mga anak niya naman may mga alagang, nakikita niya naman may alagang hayop eh. So tinutulungan niya. So sino ba naman ako? Si Dayo ang may karapatan. Sa mga anak niya. Anak niya, Sa anak karapatan niya, na that's it. mag-guide, kung ano. Yun eh. Akin, as a stepfather, nandun lang ako to guide kung ano yung tamang gagawin. Kasi may kahinaan tayo eh. Si Paring Dayo may kahinaan. Nandun ako sa kahinaan niya. Ako din, ganun. So, bilang tatay, siya yung may karapatan dyan na paano niya i-guide yung anak niya. So, ako naman, hindi ko kailangan makipagkompetensya doon sa sitwasyon na yon dahil meron din ako sariling mga anak. Yes, actually yung mga anak ni Sir Jad nandito po lahat. Lahat din Nadala na dito lahat. Yung babae lang nagbakasyon ngayon sa Cebu. At okay na okay ako sa pamilya niya, sa ano niya, side niya, it's okay na. So guys, ito lang ang tinatanong ko sa mga bashers. Kasi diba? Meron may comment nga doon, ipaliwanag mong maigi, bordang ina. So, parang nagpabalik-balik ako. I already made the first part of the video about how I met Paring Dayo, and there's a second part of it na nasa page ko din. You can check it out. And yung una kong in-upload kasi is about me and Paring Dayo because that was the in-demand question about me and him, about my past. Ang akala kasi ng mga tao, guys, na magkasama pa rin kami ni Paring Dayo, tapos kumuha ako ng lalaki na parang iniputan, kasi those are your words na iniputan ko si Paring Dayo. Yun yung ano. Let me again emphasize that we have been separated for 15 years, at si Paring Dayo ay sila na ng kumari ko since 2011. So kung hindi na nailabas ni Paring Dayo yung kanyang Jowa Bells, yung kanyang Baby Loves, there are, sila na bahala na. Malalaman nyo rin naman yan sa bandang huli, subaybayan nyo na lang. Anyway, sa part na yon, ang amin lang kasi, gusto lang namin na you guys should stop bashing us. Sasabihin ninyo, pinasok nyo yan nilahad nyo yung kwento niyan Hindi naman talaga kasi dapat nalalabas. Kaya lang, when I started to post about him, nag-post ako ng picture, I was been bombarded with ganito, ganyan. So, syempre, ang akin lang, my intention was just to brag him, just to introduce him. Yun lang ang intention ko. I was not expecting that by posting him and by introducing Sir Jad, I will be bashed with these people
na ang landi mo, naawa kami kay paring Dayo, Na hindi alam niloko ang mo. story. Iniputan mo sa ulo. So this is the reason why we have this part 1, part 2, part 3, part 4, and ilang oras na to? Isang oras. So, ayun nga. Ang hirap. Guys, ano lang, Be careful with your words lang. mm-mm. Be respectful. Kasi, Ganun lang naman. ang amin lang, we are sharing this story for somehow, there are this kind of family din na ma-inspire. Napaka-eksela ng buhay. Diyos ko. Huwag niyong Siyempre. pahirapan. Paring Dayo and Sir Jan is okay. Nagtutulungan yan sila ang dalawa dyan pag may ginapagawa yung mga anak ni Dayo dyan. May mga anak ko, nagtutulungan silang dalawa. Minsan magkasama sila sa sasakyan. And by the way, yung tricycle na dinadala ni paring Dayo, dito niya unang hiningi. Nung dumating yung wing van, mga gamit namin, dito niya unang hiningi ang tricycle at yung bike, na hindi ko alam kung nandun pa. So siya, dito niya hiningi sa akin. So kaya yung tricycle nasa kanya. So we're okay guys. Everything is okay. Kaya please lang, huwag niyang problemahin. Actually, kung i-summarize mo lahat nangyayari, wala namang may gusto eh. Ang sitwasyon talaga ang nagpapabago ng buhay ng tao. Sitwasyon talaga. Kaya kahit anong gawin natin, kung ang sitwasyon na mismo ang magdadala sa atin. May naka-designated na yung gano'n na kahit ako, yung tadhana kahit kami, sa nangyari sa amin, hindi ko in-expect na meron pa kami eh. Sa tindi ng pinagdadaanan, hindi ko alam kung magkikita pa. Yun yung expected namin sa bawat isa nung mag-usap kami. But suddenly, ito, pinagtagpo kami na talagang isa lang ang pinagdadaanan namin. So, paano, 'di ba? Surprising talaga yung nangyari sa buhay namin. And now, nagbi-build kami ng 2 family, tapos ibabash kami, iko-conclude kami na ito yung ito para sa kami. akin ang landi. Di mo, Ako naman ang kapal ng mukha ko. Ito lang masasabi ko ha. mga lalaki pa man din kayo guys. Ito Mga lang lalaki kayo. ito lang masasabi ko ha. Guys, kung magiging seryoso kayo sa buhay, maiintindihan nyo na hindi basta pinapasok namin. Hindi. As This I is not said, about us. kaya nga sinabi ko nung una pa lang, nung part 1, di ba sinabi ko na ang pinag-uusapan dito is very sensitive topics. Kung natatandaan nyo yun. Ito na yun. Hindi siya joke. Guys, ito lang nga eh. We sacrifice our reputation, our dignity sa lugar Correct. na to. Sinakripisyo namin dalawa because as what I've said, I have all the rights to stay away from this place. I have all the rights to bring all my kids with me. Kahit ako, Kasi 'di ba? Kaya ko ang anak ko. I have brought them, I have given them the life na pangarap lang noon. 'Di ba? So kaso hindi 'yun ang inisip namin eh. Ang inisip namin is kapakanan ng mga anak namin. yung damdamin, no? Kapakanan. Ang damdamin ng mga anak ko. So, yung mga anak niya is okay. Gusto ko silang mag-bonding. Gusto ko sobrang silang close. magkaroon sila ng, alam mo yung oras sa bawat makilala ang bawat isa, yung pangit at maganda sa kanila. Gusto ko makilala. Kasi hindi naman tayo magtatagal dito sa mundong ito. At least may mapaimana kami sa kanila na magandang Nga, ugali. this parents build this family. Alam Na- mo, minsan na- naiiyak ako. Oo, Sa totoo lang guys, yun lang naman naiiyak ako kasi ito na eh, after what we have sacrificed, nagsakripisyo kaming dalawa. Correct. We stayed, guys, kaya namin bumili ng lupa. Ang daming lupang binibenta. Ang dami namin pwedeng tirahan. Ang dami namin pwedeng kung saan kami pwedeng lumayo. Marami kami pwedeng kaya namin bumili kahit saan. Pero pinili namin to dahil sa mga anak ko. Tapos ngayon, ibabash ninyo kami dahil lang sa nakikita ninyo sa video. Nakikita ninyo si paring Dayo na akala nyo kawawa. He's not kawawa. He is so swerte. Napakaswerte niya. Kasi itong lalaking to, siya ang unang nag-decide na ito nga. Actually, hindi niya alam eh. Ako lang nagplan siya lang nagplano. Ang pinaka-route plan ko talaga. Sabi ko lang na, okay, doon tayo sa Batangas. Pero hindi niya alam kung ano talaga ang plan ko. Napapaiyak lang ako kasi tao kami eh. Sabi nila, sige okay lang yan mabash ka for the views. But guys, this is not just about vlog. This is something so personal about us. And yung i-bash kami below the belt,
sobrang nakakasama ng loob kasi we have our sources. We have our own sources na hindi lang yung pagbablog ang ano namin. Actually, We are sharing this story to inspire those families na nakaranas din sa amin. Kasi alam mo yon, yung mga nagbaba sa inyo, yung mga abusive words na ginagamit nila, very respectful na mga ginagamit. Alam niyo kung sino una niyo sinasaktan? Yung idol niyo. Oh, si paring Dayo ang ina nyo kasi you were sabi ko nga doon sa ina, diba? sabi ko Nanay to eh. Nanay to ang binabash nyo. Ang iniidolo nyo is anak. Anong mararamdaman ng anak, di ba? Oh, at isa pa guys, ito lang ha. Sabi ko nga, ang dami nagtatanong na ganito, please don't push me to open up more than that, more than what I have given, more than what I have told you. Don't push me because you will never like it. As much as possible, I was trying to protect paring Dayo. Kasi siya ang dihado sa kwento ng buhay namin. Siya ang dihado dito. So, I was trying to protect him. Siya ang pinakaswerte dito. I was just being good. Sobra beyond mabait na talaga ang nagawa ko sa kanya, sa namin. So, recently please, lang, no? kasi ayoko nang magkaroon, but please don't push me. Kasi, napakaswerte na niya. Ako na lang magtulak sa'yo. So, yun lang guys, ha. Actually, nakapag ano pa tayo, nung January lang guys, after FYI lang sa inyo, nakapagbakasyon na kami buong pamilya doon sa side ko. So, isipin nyo guys, buong pamilya, mga anak ko yung kasama. sacrifices namin kung gaano ka worth it na nakilala na, nagkaroon ng bonding, kilala na ang bawat isa, masaya na yung family ko sa side ko, mga angkan ko, buong tita, tangkito, tito, lahat. lahat. Nung dumating sila sa side ng mama ko, sa side ng papa ko, as in, nandun sila lahat. Kasi, siyempre, vlogger nga, at the same time, paano nangyari yung ganong sitwasyon? Kaya maraming nagtatanong, paano yung ganong And then, setup? another diba? thing also, kung bakit I was so noisy, 'di ba? Napakaingay ko mag-defend sa kanya kasi yung pamilya ni Sir Jad is nirerespeto. He is not this kind of pucho-pucho lang na nakita ko lang, napulot lang somewhere else. Ang pamilya niya, may mga anak siya guys na nasasaktan sa mga comments ninyo. So, this is the reason why I am so loud, responding these bashers. Kasi there are people behind na nasasaktan. And I hope sana gamitin natin yung social media kasi naman gamitin natin ng maayos. Correct. Kaysa naman na mamabas kayo. Kasi ako I have been in social media for many years. Marami ako nakikita din na hindi ko gusto or something na hindi ko I don't I don't put there some nasty words para i-bash yung tao. No. Kasi magki-create ka lang negativity. So, ang story namin is to inspire, yun nga, sa mga hindi naman nakaranas. ito ginawa na para pampakilig sa amin eh. Kahit dahil sa story. Ang story namin from part 1 until kung magigets nyo, it's all about family. At ang makagets lang talaga nito guys, yung mga matitino ang isip. But those people, lalo na mga lalaki, na taliwas, kumbaga, yan siguro yung mga nambubugbog ng asawa, sugarol, nanluluko ng asawa, o kaya nagtatago, hindi mabuo. Kung ikaw man lalaki na mayroon kang unang pamilya, may pangalawa kang pamilya, tapos hindi mo kayang pagbuuin, hindi yung asawa mo hindi mo kayang ipagkasundo sa anak mo, dahil wala kang bayag. Actually kaya mo ang problema lang, natatakot lang yan dahil sa angkan. Angkan yan actually nangyayari yan sa mga angkan. Pero kung hindi nyo yan guys magawa, kasi ganun kayo kalungkot, ganun kadugyot, ganun ka-worse yung buhay nyo, please, wag ninyong itapon doon sa page ko para i-bash kami. Yun kasi ang problema ng Pilipinas sa atin. I mean, mostly sa Pinoy Pag nagkaroon ng problema ang isang pamilya, nagkaroon ka ng pamilya, ang isa, hirap mo nang ipagkasundo dahil yung mga kamag-anak dyan, yan ang magre-react So, ibig sabihin, takot kang humarap doon sa sitwasyon na pinasok mo. Try mo, pre, na subukan yung ganong bagay na isipin mo lang lalo na kasi mga anak mo. Lalo na yung mga na-search ni Sir Jan. Oo. May mga kanya-kanya pala silang mga tinatagong pamilya. Ang problema kasi sa ganong culture sa atin, na porque nagkapamilya ka ng iba at yung isa itatago mo na, hindi mo na kayang panindigan, ang mangyayari yan, magiging kultura yan
Yun ang dadalhin ng mga anak sa anak. Nagigets nyo? Kasi ganun ang pinapakita mo eh. Pero once na pinagbuo mo yan lahat, makakat mo yung sinasabi nila na yung pananaw ng ibang tao. Kasi Exactly. kaya kami nababash actually guys dahil gawa nga ng bihira lang kami. Bihira Unique makakita ng ganito. ganitong sit up. It's very unique. Because it's Oo. it's all because of the sacrifice that we made. Sakripisyo kasi yung ginawa namin. Kagaya na sinaba, no? Kaya namin bumili ng lupa hindi kahit saang sakop ng Pilipinas. Correct. Pero bakit namin pinili dito? And the reason is, yung pagmamahal ko sa mga anak ko, pagmamahal niya sa mga anak niya, ininta kami dito sa lugar na to. Pero huwag kayong mag-alala guys. Lalayo din kami dito. Ilalayo ko mga anak ko. At wala na kayong mapapanood na paring dayo. Joke lang. So, ayan guys. Don't post too hard. Yes. May mahirap eh. Diba? So anyway, ito la, papasalamat kasi ito na yung pinaka-last na ano namin kasi nabuo na namin yung kwento. So thank you doon sa mga ilang mga Yes, thank you so Ilan? Oh, marami sila. marami Actually, sila kasi 98%. nagpapasalamat. 98% talaga 90%. sobrang Very positive. Hindi, 99%. No, very positive yung comments. Ang dami Oo, yung natutunan maraming sa amin. salamat, guys. Maraming Na-inspire namin yung buhay nyo. Oo. So, yun lang naman ang Para lang naging to sa mga purpose namin. matatalino. Para lang to sa mga matatalino. Sa makikitid ang usap, sa makikitid ang isip, please, wag niyo panoodin to. Kasi sasakit lang ang dibdib nyo. Correct. Hindi nyo matanggap to sa So, inyo. Kaya please lang, skip nyo na. Oo. Ha? Kaya nga Okay. kami nagkaroon ng ganitong usapan dahil nung nagkaroon ng part 2, part 3, dahil nung part 1, ang lakas ng ano niya eh, dahil ang majority doon halos very positive comments. So yung mga bash, hindi na namin inaano yan. Kumbaga, alam nyo naman, social media. So, hinayaan ko to eh. Tama naman sinasabi niya. So, sabi ko nga, sige may, go ahead. Rock and roll to the Yes, world. rock and roll. Okay guys, thank you so Thank much. you. Thank you. Yan, please share this video and sana sa mga pamilya na nakaranas ng katulad sa amin, sana maging okay din sa inyo. Ito pa may for last part. May mga basher nakakatawa. Kahit ako, may mga basher na noon nagme-message na sa amin ngayon. So, nagti-TM, humingi na sorry. kami naman, kung very respectful naman yung message mo, very decent, nasa magandang tanong, sinasagot namin ng maayos. Binibigyan namin ng tamang sagot. Binibigyan namin ng oras. Pero pag ito, binalahuran binalaro, niyo, guys. sasagutin talaga kayo ng balahura. Itanong nyo dito, gano'n ko kabardagol. Oo. Ay, sayang ang tato kung magpakainin. Ay, sayang Lumalaban ang tato, ako. diba? No, I will not let you guys, yung apakapakan down. nyo ko. Kasi, full down ang galing naman asawa ko. So, yun lang. Okay. I yan. love this man so much. Talagang mahal na mahal ko to kasi. So, yun na lang. Yun nga sa mga bashers dyan. Yung mga makatanggap lang, okay. Thank you lang din sa kanila dahil pinaingay nyo si Burdang Ina. Yes. Marami pa kami. Nakapagbigay sa ng inspiration din sa amin. Yung mga message nyo talagang Ayan, napaputok ko na very lahat. overwhelmed talaga yung mga message nila. So, thank you talaga sa inyong lahat. Ayan. I love you all. Bye!